mga ka-GERD, good morning! Kumusta na yung pakiramdam ninyo? Maginhawa na ba? Alam nyo ba, pagkagising ko kaninang umaga, sobrang hapdi ng aking sikmura. As in, pag-GERD na naman ang peg. So, ang ginawa ko, kinain ko yung nag-iisang saging dito sa kwarto ko kasi tira ko yan kagabi. Alam nyo ba, pagkakain ko ng saging, biglang, yung natanggal yung hapdi. Tapos, lumabas ako, nanguha ako ng malunggay tsaka lemongrass. Nilaga ko. So, ito yung first na iniinom ko this morning. Nagsiswimming pa yung nag-iisang dahon. Yan. Sobrang sarap nito. Sobrang sarap. Bakit ko na mas ma-appreciate mo yun? Sobrang sarap ng lasa ng iniinom mo kahit na wala siyang lasa. Kapag alam mo meron siyang magandang idudulot sa'yo. Mahal ba naman ng mga ospital ngayon? Bawal magkasakit, guys. Nandito na ako sa room ko, guys. Kukunin ko yung mga SF kasi ipapapirma ko kay sir kasi tapos na yung mga checking namin para ma-secure na yung mga forms. Sumaan ako, guys, doon sa nagtitinda ng suman. Ayan. Tayong mga may GERD, bawal nagugutom. Yan. Kahit na paano, kailangan kumakain tayo. Kumakain tayo. Yung hindi na natin hinihintay yung time na yung magutom tayo. Kasi kasabay ng gutom yung GERD. Kapag nagutom ka, yun, mag-a-acid ka na. Kaya, bago ka magutom, ayan, kain muna. Good morning! Pasensya na kayo sa itsura ko kasi katatapos ko lang nag-walk. For the meantime, let me share to you guys yung iluluto ko for today na dish. It is GERD and gout friendly. Magluluto ako ng tinola, guys. Meron siyang malunggay, may dahon ng sili, at saka ng pechay. Lahat ng gulay na yan, guys, GERD and gout friendly. Ayan, nag-release na ng oil yung chicken. Kaya hayaan muna nating maprito ang manok sa sarili niyang mantika. Ilalagay ko na ang saga ng bawang at luya, sibuyas. Ang bango. So, ngayon, lalagay ko na yung sayote at hayaan kong magtubig siya. Lalagay na yung pampalasa. At hayaan lang muna natin kumulo yan, guys, hanggang lumambot ang sayote. Magsasaing muna ako. Yan. Multitasking tayo, guys. Para kapag naluto yung kanin, kasabay na maluluto yung ulam. So, ngayon, guys, isusunod ko na yung, bubuhos ko na yung bigas-bigas. Pechay. Dahon ng sili. Malunggay. Oh. Full pack sa gulay, oh. Full pack sa gulay yung tinola natin, guys. So, ayan. Luto na ang ating tinola. Let's talk about GERD. Diba? So, yung mga ka-GERD ko dyan na sobrang nahihirapan na din, diba? Alam nyo, ito sakit na to. Napapansin ko lang, based on my experience. Kasi, yung GERD kasi, yun sa akin, sumusumpong siya ng matindi kapag mainit yung panahon. Isa sa mga dahilan din ng pagsumpong ng GERD yung stress. Yun, stress sa trabaho, ganun, stress sa mga bagay-bagay, ganun. Kaya dapat relax lang tayo. Yung iba na hindi nila dinaranas yung ganitong klase ng sakit, hindi nila maiintindihan. Pakiramdam mo talaga, yung palpitations talaga, yayariin ka ng palpitations. Mahirapan ka ng huminga, akala mo mamamatay ka na, ganun. Nangyari yan sa akin sa school, kasi sobrang init ng panahon, diba? So, yung nangyari niyan, yung mga co-teacher ko kasi mababait. Dinala ako sa office, tapos sinindi nila yung aircon, yun. Kaya kapag alam ninyo na susumpungin na kayo, relax lang kayo kasi kapag pinangunahan tayo ng nervyos, talagang hospital yung kahihinatnan natin. Try to manage na lang the situation. Wag ka lang alam natin na kapag nandiyan na tayo, madaling sabihin, ganun, relax, ganun, pero pag andyan na palpitation na yun, whatsoever, hirap, no? Hirap mag-manage, no? Pero, maging tayo, yung talagang kailangan mind over matter, ika nga. Alam nyo ba, mamamanage din yan kapag yung mga kinakain mo, yung mga hindi nakakapagpa-trigger sa GERD.
Yun. Kasi whether you like it or not, what you eat is what you get. You are what you eat. Yan, ika nga. Kapag kumain ka ng bawal, alam mo na yung susunod na mangyayari. Alam nyo, hindi lahat ng malasa, masustansya. Mayroon kasi mga pagkain na, meron kang GERD, pwede mo siyang kainin. Pero mataas siya sa purine, bawal naman kapag meron kang gout, diba? So, dapat balance lang. Yung pagkain na, meron naman ganun pagkain na pwede siya sa safe siya sa GERD at saka safe siya sa may sakit na gout. Yun. Tayong may GERD, meron tayong tinatawag na eating window. Yung tinatawag na TRE, Time Restricted Eating. Bali, every 3 to 4 hours kumakain ka na hindi marami. Kasi 'di ba kapag maraming kinakain mo, susumpungin ka ng GERD. Kapag hindi ka kumain, nagpa-fasting ka, susumpungin ka din ng GERD. Susundin ko talaga yung time restricted eating na yon kasi para din yun sa sarili ko, para hindi ako susumpungin ng GERD. Yon, para hindi ako maperwisyo. Alam niyo kapag nagtatrabaho ka tapos meron kang sakit, perwisyo yun, di ba? So kailangan meron din tayong tinatawag na discipline. Yun, ayaw natin magkasakit pero kumakain tayo ng bawal, walang kwenta din yun, di ba? So kapag ayaw mo magkasakit, do something about it, di ba? Hindi naman natin pwedeng iasa lahat sa gamot. Lagi nagagamot ka nga, meron naman din sinisira yung gamot sa katawan mo. So why not try fresh fruits and vegetables? Why not try nutritious food, di ba? Anyway, saan ba kumukuha ng lakas yung katawan natin? It is sa nutrition na kinakain ng katawan natin. Okay, kinakain natin na yung nutrition na pumapasok sa katawan natin. So yun pala, do not forget, kumakain ka ng mga gulay-gulay, prutas-prutas, ganun. Tapos sabayan mo ng exercise. Yun, kasi kailangan pala yung exercise. Kapag meron kang GERD at saka gout, kailangan yung kumpleto ka sa exercise. Huwag kang mag-exercise if you're not feeling well. Alam mo naman yung sarili mo, kung ano yung kaya mo. Huwag mo bibiglain yung exercise, baka, alam nyo, ginawa ko yan. Gusto ko lang i-share sa inyo, ha? Alam ba ninyo nung pandemic, di ba? Bawal lumabas, natigil yung pagsusumba ko, ayun. So, konti na lang hindi na ako nakakapag-exercise. So, lagi na lang tutok sa cellphone, ganun. So, nangyari, hindi na sanay yung katawan ko sa exercise. So, ngayon, dun sa treadmill, sabi ko, ba't di kaya ako mag-exercise? Exercise nga ako. Yun. Yung treadmill, bigla akong sinet binigla ko, ginawa. Yung dapat 15 minutes muna, ganun, tapos 30, tapos ganun, pataas. Kaya lang ako, mataas na kaagad. So, after ko nag-treadmill, guys, ayun, halos mamatay ako. Muntik na ako mamatay. So, isinugod ako dyan sa may Clark, no? Sa Medical City, yon. So, wag bibiglain yung pag-i-exercise. Hinay-hinay lang kapag may time. Yan. So, yun guys, it's just a piece of advice, diba? So, all we have to do is to be strong. Be strong. Kasi wala makakatulong sa ating ibang tao kung hindi yung sarili natin. Diba? Hindi naman natin pwedeng i-rely yung sarili natin sa ibang tao. Inom ka na maraming tubig. Yan. So, gusto ko rin palang i-share sa inyo, every morning, umiinom ako ng pinakulong malunggay na merong lemongrass. Yun. Awa ng Diyos, lumalakas ang pakiramdam ko. Yun. Try nyo lang. There's no harm in trying. Again, sinabi ko naman sa inyo, hindi lahat ng malasa ay masustansya. Una, hindi pa kaya ng dila mo. Maaring hindi kaya ng dila mo kasi walang lasa yan. Masama yung lasa, ganun. Pero kung yun naman yung nakabubuti sa health mo, why not drink it, diba? Kasi mas mahirap magkasakit kasi gagastos ka. Kung wala kang pera, paano ka, diba? So, yun. Self-discipline. Kapag alam mo may sakit ka na, self-discipline. Eat the right kind of food, exercise, matulog ka na maayos. Tapos, yung relax ka lang. Hayaan mo lang muna yung
stress. Anyway, kasi sa trabaho, kakambal na yung stress, di ba? Pero, hindi ka naman mabubuhay kung wala ka. What I mean is, how can you survive if you will not work, di ba? So, accept mo na yung fact na yung trabaho, may kakambal na yan na stress. Eh, kahit na nga, nakaupo ka lang dyan, na-stress ka kasi naiinip ka, wala kang ginagawa, di ba? So, how much more yung marami kang ginagawa, hindi ka magkanda-ugaga sa ginagawa mo, tapos tinatambakan mo pa na yan, hayaan mo na yan, bukas na lang, ganun, 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 ganun. Eh, tatambak talaga yung work. Tapos, in the end, ikaw yung mahihirapan. So, yun guys, it's just a piece of advice sa mga katulad kong may GERD. Sabi ko nga, kung ano-ano mga may pinagbibideo ko, ba't hindi na lang kaya yun something na nakakatulong sa sarili ko and then nakakatulong din naman sa iba na related, nakaka-relate sa akin na kaparehas ko may GERD. Yun, ganun. So, umpisahan natin ha, sabayan ninyo ko. Umpisahan natin yung tinatawag na TRE. Umpisahan natin disiplinahin ang sarili natin. Umpisahan natin kumain ng tama. Tapos mag-exercise, more water. Tingnan natin kung susumpungin pa tayo ng GERD na yan, ng salbahing GERD na yan. Ganun. So, para maging free na rin tayo. Okay guys, thank you so much for watching. Remember to be beautiful inside and out. God bless everyone.